Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've known as days to sing God's praise. Then when we first begun, through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, oh, but now I see. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Gabi pong ito muli po, tayo po ay nagagalak na muli ay magkaroon po tayo ng ating pong online mystery for tonight, at pag-uusapan natin yung awitin po na Amazing Grace. Yan, isang very popular na hymn po. At tonight ay yan po yung ating pong pag-uusapan. Okay, at tignan natin kung ano po yung message nito sa bawat sa po sa atin, no? Ngayong pong gabi. So shout out po sa bawat sa atin. A blessed, joyful, and glorious and peaceful evening or morning or afternoon o anumang oras po kayo nandyan po. At ngayong pong gabi ay sabi ko nga po, let us just chillax in the presence of the Lord. At tingnan natin po itong Amazing Grace hymn na ito. Anong message po nito sa bawat sa atin? Well, let me just give you a little background. No? The hymn Amazing Grace is one of the most beloved songs in Christian history. Known for its powerful message of forgiveness, transformation, and hope, written by John Newton. It tells the
life story of a man who once lived far from God but experienced His life-changing grace. So ang Amazing Grace ay isang sabi ko nga po, isinulat ni John Newton, isang dating slave trader po na malayo sa Diyos. Noong 1748 nakaranas siya ng matinding bagyo na po sa dagat at doon siya tumawag sa Diyos na naging simula ng kanyang pagbabagong buhay. So kalaunan naging pastor siya at isinulat ang kantang ito bilang maikling testimony ng kung paano siya iniligtas ng biyaya ng Diyos, no, kahit hindi po siya karapat-dapat. Well, sa kaibuturan po ng Amazing Grace na hymn na ito, awiting ito po ay pinapaalala po sa atin na gaano man kabiguan, kawalang malay o kasalanan ng isang tao, ang biyaya ng Diyos po ay laging mas dakila. Amen. Ito ay isang awit na patuloy na nagsasalita sa bawat henerasyon na nag-aalok ng pag-asa na ang Diyos ay maaaring magligtas. Amen. Magpanumbalik at magbigay ng bagong buhay sa sinumang magbabalik loob sa Kanya. Now, tingnan natin, no? Unang-una, awiting ito, ang mensahe nito ay ang grace ng Diyos ang nagliligtas, hindi sariling gawa. Yan po ang malinaw. Ang kanta po ay tungkol sa biyaya ng Diyos kahit makasalanan tayo, no? Siya ang nagligtas sa atin. Hindi dahil mabuti po tayo, kundi dahil mabuti po siya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, sabi ng kanta. Number 2, the message is from lost to found. May pagbabago sa buhay, no? Ipinapakita po nito na dati tayong lost o nawala o nagwawala, no? Pero dahil po sa Diyos tayo po ay found, nakita, natagpuan. May transformation mula sa dilim papunta sa liwanag. Kaya sabi po sa awit, I once was lost but now I'm found, was blind but now I see. So pangatlo, message ng awiting ito, Amazing Grace, ay faithfulness ng Diyos hanggang dulo. Wow! Faithfulness ng Diyos hanggang dulo. Hindi lang po sa simula ang grace, no? Ang grace po ay biyaya po ay tuloy-tuloy, okay? Parang dagat na rumaragasa. Ayan, no? Hindi mapuputol ang biyaya ng Diyos. Tuloy-tuloy ito habang nabubuhay tayo. Yun, no? Kahit sa trials, ang Diyos ang gabay at lakas natin hanggang sa eternity. Through many dangers, toils, and snares, sabi niya sa awit, I have already come. So ang mensahe po ng Amazing Grace ay napaka-relevant pa rin na po sa panahon natin ngayon. Ito ang personal na message nito sa bawat sa atin. May pag-asa kahit gaano ka kalayo sa Diyos. Amen. There is hope no matter how far you are from God, no? Sa panahon ngayon na maraming tao po ang feeling lost, guilty o broken, pinapaalala po ng kanta na hindi hadlang ang past mo kahit gaano kalalim ang pagkakamali po natin, abot pa rin ng biyaya o grace ng Diyos ang bawat sa atin, no? Pangalawa, hindi performance ang basihan ng pagtanggap ng Diyos, no? Sa mundo na puno ng pressure, success, image, achievements, sinasabi po ng Amazing Grace na hindi mo kailangang maging perfect, no, para mahalin ka ng Diyos. Grace not works ang dahilan kung bakit tayo tinanggap. Pangatlo, may tunay po na pagbabago at direksyon ng buhay. Alright? Life has real change and direction. Maraming nalilito na purpose ngayon. Pero pinapakita po ng kanta na kay Lord o kay God, may transformation, may pagbabago from blind to seeing, from lost to found. No? May bagong buhay at direksyon kapag siya po ang nag-guide. No? Pang-apat, God's grace sustain us sa gitna ng struggles, sa stress, anxiety at problems ng modern life. Pinapaalala nito na hindi ka nag-iisa, tuloy-tuloy ang grace ng Diyos. Hindi lang para iligtas ka, kundi para samahan ka araw-araw. Sa panahon po ngayon, ang Amazing Grace ay reminder na may pag-asa, may kapatawaran, at may bagong simula sa Diyos kahit sino ka at kahit nasaan ka man. Now in summary, itong awiting Amazing Grace
O ang hymn na ito, Amazing Grace, ay kwento po ng buhay na binago ng Diyos mula sa kasalanan patungo po sa kaligtasan. No? Mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan, at patuloy na inaalagaan ang kanyang biyaya po hanggang wakas. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith, not by works, so that no one can boast. No? So tayo po ay manalangin, no? Magbigay po ako ng prayer of declaration sa bawat sa atin. Let us pray. Abba Father, Lord Jesus and Holy Spirit, salamat po sa iyong amazing grace na nagligtas sa amin kahit hindi po kami karapat-dapat. Inaamin po namin na kami po ay minsang naligaw, ngunit ngayon ay iyong natagpuan. Ako'y dating bulag, ngunit ngayon ako'y nakakakita dahil sa iyong liwanag. So tonight, I declare that I am no longer slave to my past, but a new creation in Christ. Amen. Hallelujah. Your grace is sufficient for my every weakness, and your power is what makes a difference in my life. Panginoon Diyos, tulungan mo kaming mamuhay sa iyong biyaya araw-araw na may pananampalataya, pasasalamat at pagsunod po sa iyo. Gamitin mo ang buhay namin bilang patutuo ng iyong kabutihan at pagmamahal sa aming buhay. Salamat po Diyos. Pagpalain po ninyo ang bawat sa amin, ang aming pamilya, maging ang aming mga panalangin, ang aming mga plano. We lift up to the very throne of your grace. Salamat po Diyos sa iyong tender love and care sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin, hinihiling sa makapangyarihan ng Kristo na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen, amen, amen. So again, God bless and shalom. Kita-kita ulit tayo po sa susunod na ating online ministry. The sun we've known as days to sing God's praise, and then when we pray